Ayan, yung punong yan. Yung mga nakasabit na yan, lagpas pa dyan ng tubig. Yung mga nakasabit na yan. Yung posting dilaw na yan, ikon eh. 1 metro na lang ang layo niya sa sa ilaw. Yung mga gamit namin, lubog lahat. Umakyat na kami sa pang third floor kasi inaabot na yung second floor. Apaw na yung second floor. Ang bilis ng tubig, napakabilis ng pangyayari. Nasagip lang po ang buhay namin. Talian kami sa baywang at iniakyat kami sa bubong. Kasi lampas bubong po yung tubig. Lahat po ng aming appliances, walang natira. Lahat ng mga suot namin, magmula sa paa hanggang sa damit, hanggang everything, hiningi na namin sa iba. Kami nung apo ko, saka yung anak kong bagong panganak, lumusot na lang kami rito kasi nakulong kami sa loob ng bahay. Yan, tinalo namin yung mga bubong na yan, makarating lang kami doon, tapos lumipat kami doon sa third floor. Ang lalim ng tubig dito, more na 20 feet. Ayun po, binaho kami hanggang bubong ang tubig. Pagdating ko sa bahay hanggang ano na yung tubig, hanggang liig ko na, hindi ko kayang tumawid dyan. Inimbita po ako dito kahapon sa mga kaibigan ko sa Marikina at pumunta po ako dito, in-assess ko po yung situation at nakita ko po na sobrang devastation sa Marikina. So ang ginawa ko po kahapon ay nag-mobilize na po ako ng mga dump trucks para dito at saka mga payloaders kasi siguro nakita nyo po yung garbage. No? There's so much garbage here na we have to remove because this will be causing sickness. No? So andito po ako para tulungan linisin yung mga kalye at saka itong mga bahay natin dito kasi binaha po sila. Ang problema is that all their stuff are all wet. So nagdala po kami ng maraming power washers para tanggalin yung mga putik sa mga bahay para at least makatulog na yung mga tao dito sa bahay nila. Instead, makauwi na sila from the evac center para bumalik na dito. So we're trying our best here and we'll probably be here mga 2 araw. Alam nyo yun, pumunta ako dito kahapon para naalala ko po yung Dagupan City, Pangasinan yung 1990 na na-experience ko rin po na lumubog ang buong syudad namin sa Dagupan. Kaya ito po ay very comparable to that one, but this is larger in scale because buong NCR to. So dito po ako nakafocus sa Marikina. I'll probably just stay in Marikina because there's so many other sitios here and barangays na kailangan namin linisin ang mga bahay at this is all private sector at mabuti na lang binigyan kami ni Chairman Fernando ng dump site kasi hindi namin alam kung saan dadalhin yung mga garbage kahapon, no? So meron kaming dump site ngayon na binigay sa amin ni Chairman Bayani Fernando. Salamat, Chairman. Tsaka we brought about 10 dump trucks here and we have 3 payloaders here. So at saka walis tingting to, naglabas ko kami ng walis tingting, naubos in 10 seconds po. So also bringing water for 2,000 people and food and kandila po kasi wala pong kuryente dito eh. So yun po mga napaka-importante sa kanila. Basta matanggal po yung dumi sa bahay nila at linisin itong mga kalye dahil sa garbage kasi hindi po makakapasok ang mga iba pang mga gustong tumulong dito without cleaning up all of these streets. So yan ang aking pake ngayon. Based ko sa nakikita, my experience before is that maganda yung marami nagdo-donate ng pera at saka mga iba't iba mga goods. No? Kaya lang, there's only so much money can buy. What we need here are warm bodies to help us shovel the dirt at kaya nga at saka mag-spray ng mga bahay, no? So ang pangailangan namin talaga ay tao at yung mga ating mga estudyante po na siguro you can adapt a barangay and bring some pressure washers there para tulungan ang mga iba't ibang barangay and we should help the government here kasi overwhelmed ang ating government. We have to help them, tayo mga private sector, para at least makatulong tayo dito and be prepared just in case for another typhoon that may come this weekend, no? So we need volunteerism and proactiveness from our people, especially mga kabataan. Because ang mga matatanda, ang namin pong mga senior citizens dito na parang nawawala na ng pag-asa, no? Kaya lang at least ngayon, sabi na nila na nakikita na nila nawawala yung garbage. So we should be able to clear the garbage here in the next 3 hours. Ang una-una pong dumating ngayong araw na ito ay si Joy de Benicia na nakasama ko pa at nakasabay kong magpala.
Volunteer na tayo ngayon na.